Ba sa aral ng simbahang Katolika? Naghahanap ka ba ng katotohanan at liwanag? Patuloy na nagsusulong sa mga salita ng Diyos? Mag-aral at pakinig sa palatuntunang Apolohetika, ang palatuntunang nagbibigay liwanag ukol sa mga turo ng simbahan batay sa mga nasusulat sa banal na kasulatan. Apolohetika, tuwing linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, kasama si Brother Marco Evangelista. Apolohetika, dito sa Veritas 846, Radyo Totoo. Ave Maria! Gracia plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco, si Evangelista. Ipagpatuloy po nating pag-aralan isabuhay at ipagtanggol ang ating pananampalataya. Isang mapagpalang hapon po, Tatang Larry Lamco Malyari. Ito po si Brother Marlon Azuelo, kaya makinig, magsaliksik. Ito po si Brother Louie Hermosa. Ipagtanggol po natin ang ating pananampalataya sa lahat ng panahon at pagkakataon. Amen. Amen. At ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang tinatawag nating Domingo de Ramos o Palm Sunday. Sunday. Tama bang gumamit tayo ng term, Brother Louie, na Happy Palm Sunday? Pwede naman po, no? Dahil tayo po nagbubunyi sa pagdating po ni Kristo sa Jerusalem, no? Sumisigaw po tayo ng Hosana sa anak ni David. Tapos, Iligtas po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. yun. So marapat pala na tayo'y bumati ng Happy Palm Sunday Palm sa Sunday. mga kapanalig natin. Maligayang linggo ng palaspas. Okay. Ngayon, meron lang po tayong i-share na pagtutuwid, ano? Sapagkat mayroon akong na-observe dun sa ilang mga kapatid natin, mga kapanalig natin. Dahil nga wala tayo ngayon pagkakataon na pumunta sa mga parokya na not like 2 years ago, pagka tinatawag na Domingo de Ramos, meron tayong mga palaspas. Overcrowded tayo sa mga patio ng simbahan hanggang loob ng simbahan. So ngayon, limitado ang ating mga galaw. Ngayon, dahil dyan, may mga nagtitinda ng palaspas. No? So okay lang namang magtinda ng palaspas kasi hindi naman lahat nakakagawa ng paraan na makahanap, no? ng palaspas nila. So bibili sila. Okay. Pero may problema. Meron akong na-observe sa Facebook na meron pong nagtitinda ng palaspas na nabasbasan na. Nabasbasan na, which is very wrong, no? Bakit? Hindi po maaaring bumili o magtinda ng palaspas na binasbasan na. Ito po ay strictly forbidden. Bakit? Sapagkat ang pagbibenta po ng isang nabasbasang sakramental, no? Halimbawa po yung imaheng ito ni San Jose, nabasbasan na. Hindi ko pwedeng ito ay ibigay kay Tatang na may bayad o ibenta sa ibang term. Tang, bilhin mo to, nabasbasan na to. Hindi po pwede yun. Sapagkat ito po ay ituturing na kasalanang sin of simony. At itong sin of simony, ito po ay named after Simon Magus, yung magician o yung sorcerer na naka-encounter ni San Pedro, no? At ito po ay ating makikita sa Aklat ng Gawa, chapter 8, verse 9, 18 and 20. Pakibasa, Tatang Larry. Gawa chapter 8, verse 9, 18 and 20. Gawa chapter 8, verse 9. Binigay ko na sa iyo kanina. Nako. Ito 8, 9. Yun. Doon may isang lalaki na ang pangalay Simon. Noong una, pinahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinamansag niya na siya'y may taglay na kapangyarihan. Verse 18 lang ta. Okay. Ngayon naman po, basahin natin Verse 18 lang. sa verse 18. Hindi chapter. Ganito po ang sinasabi. Pakinggan po ninyo, mga kapanalig. Pagdakay may naglatag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya, tumindig siya agad 18 at tang, nagpabautismo. 18. 8, 9. Hindi, Opo. chapter 9 yung binabasa mo eh. Chapter 8, verse
18. Ay, okay po. Kaya na, hindi pa kumakain si Tata. Nagpapagi kasi yung salamin ko eh. Okay na. Okay. So, Pasensya na. chapter 8, Papagi talaga. chapter 8, verse 18 to 20. Nakita ni Simon ang Espiritu ipinagkaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol, kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan po ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sino mang patungan ko ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu Santo. Wika niya. Sinagot siya ni Pedro, mapapahamak na kasama mo ang iyong salapi sapagkat ang akala mo'y mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. So ito pong pangyayaring ito, tinatawag po sa Santa Iglesia na sin of simony. At ito rin po ay makikita natin sa Catechism of the Catholic Church number 2121. Okay, Brother Marlon, 2121. Ang simonya ay ang pagbibili o pamimili ng mga bagay na espiritual. Ibig ni Simon Mago na bilhin ang kapangyarihang espiritual na ginagamit ng mga apostol. Sinagot siya ni Pedro, mapahamak muna ang iyong salapi na kasama mo sapagkat iniisip mong makamit ng salapi ang biyaya ng Diyos. Yun yung binasa ni Brother Marco kanina. Kaya nga winika ni Jesus, ang tinanggap ninyong walang bayad, ipamigay ding walang bayad. Hindi mangyayaring angkinin ang biyayang espiritual at ariin ang mga ito na parang nagmamay-ari o Panginoon, sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Ang tanging maaari lang ay tanggapin ang mga ito ng gratis sa Diyos. So, ano yung gratis? Gratis, ibig sabihin libre. Libre, Oo. di ba? So mga kapanalig, kapag kaho, meron nag-alok sa inyo, hindi pa naman tapos yung maghapon, na nagsasabing, ito ho, bilhin nyo tong palaspas na to, nabasbasan na po ito ni Pader. Naku, wag nyo tatanggapin yon sapagkat nagkakasala po kayo. No? May kasabihan ha? Hindi ko alam yan eh. Ano yung kasabihan? Ignorance of the law exempts no one. Ayun. Excuses So hindi no one. excuses no one. Hindi po pwedeng maging dahilan po natin yan. Kaya nga itong linggong ito ng palaspas, napaka-importante po na tayo po ay talagang nag-o-observe, no? Pero dapat sa tamang pamamaraan, no? Huwag tayong bibili ng nabasbasan na. Kahit ang nagtitinda pare. Baka may makalimot eh. Baka may makalimot. No? Ito, bilhin mo na to dahil ginawa ito project to, nabasbasan na yan. Nabasbasan na. Mali po iyon mga kapanalig. Now, ano ba yung simbolo ng palmo para sa atin, yung palm, no? Ito po ay widely recognized as symbol of peace and victory. Kaya tayong mga Katoliko, talaga namang sobrang ito'y ating ginugunita, no? Actually, kung ating titingnan ang Lucas chapter 19 verse 41, ito yung unang tagpo sa pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Ano sabi tang? Nang malapit na siya sa Jerusalem, ay matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Yon, yung pagtangis na yan ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay isang event na kilala o tinatawag na plebit super ilium in Latin. Meaning, ito po ay kanyang pagtanaw, naiiyak siya sa mangyayari dahil magigiba ang templo at makaraan yung templong tinutukoy niya ay yung kanyang sarili. Ang tawag po dyan ay Paschal Mystery. Frater Louis, ano ba ibig sabihin ng Paschal Mystery? Ang Paschal Mystery po ay ito po ang misteryo ng ating kaligtasan. Yun po ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Jesucristo. So yun yung kabuuhan ng Paschal Mystery na siya nating gugunitain ngayon pong susunod na araw, I mean bukas. Yun na yung tinatawag nating Holy Week. Pero alam niyo po ba yung palaspas, no? Sa maraming lugar sa ancient Near East, customarily, ang tawag po nila dyan, no, ay pagbibigay ng respeto sa isang taong tinitingnan nilang lubhang kagalang-galang. At itong pangyayaring ito kay Lord, kay Jesus, ay nangyari na po doon sa ikalawang aklat ng Hari, chapter 9, verse 13, kung saan si Jehu na anak ni Jehoshaphat
ay tinrato na katulad ng pagtrato sa ating Panginoong Jesucristo. Yung nilatagan siya ng mga damit na magaganda, mga magagandang kulay, tapos sinalubong siya ng mga palaspas. Sa Jewish tradition, mga kapanalig, ang palaspas ay tinuturing na isa sa 4 na species na dinala dun sa sukot. Alam niyo yung sukot? Yun yung mga tent na ginawa noon, na ginagawa ni Angelo Dueñas sa Tarlac. Gumagawa ng sukot yan eh, kubol-kubol. O minsan si Dueñas, tubol. Na inilalarawan bilang kagalakan, rejoicing. At ito po ay makikita natin sa Leviticus chapter 23 verse 40. Pero alam niyo pa, before the 13th century, no? So, sapagkat ang mga palaspas ay tanda ng simbolo, before the 13th century, in ancient Egyptian religion, ang mga palaspas po ay dinadala sa funeral processions. At sila'y naniniwala, nagre-represent ito ng eternal life. Ngayon sa atin naman mga Kristiyano, ito naman ay naglalarawan ng Christian martyrdom, mga martir na Kristiyano. Kaya nga si San Pedro Calungsod may hawak siyang palaspas kasi sila ay mga naging martir. So yan ang importansya ng palaspas sa ating mga Katoliko. Kaya iintindi natin ba't ang mga Katoliko may palaspas? Pagbalik namin, babasahin natin ang Revelation chapter 7 verse 9. Ave Maria! Gracia plena! Okay, nagtanong itong si Brother Luigi Martin Cruz Trinidad, yung mga antigong poon daw na binibenta, simony na rin po ba yun? Opo. As long na ang isang sacramental ay nabasbasan na, consecrated na po yan, hindi na po yan pwedeng ibenta, no? Ang nagkakasala dyan ay ang bumili at ang nagbenta. Pero mas mabigat ang parusa sa nagbenta. Kasi lalo na kung alam niya na yan ay nabasbasan na. Even the scapular, ha? Yung mga rosary. Nako, wag ho kayong magbibenta ng nabasbasan na. Sapagkat kayo'y nagkakasala at iyan po'y nakapaloob sa ating katikismo ng Iglesia Katolika number 2121 at sa ating banal na kasulatan sa Gawa chapter 8 verse 9 hanggang 20. Okay, bago tayo nag-break, di ba, Tatang Larry, sabi ko, importante sa mga Katoliko ang palaspas. Bakit? Ano ang pinakasimbolikong pwede natin ipagmalaki pagdating ng araw? Basahin natin, Revelation chapter 7 verse 9. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Siya'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. So, saan daw galing tang? Galing sa iba't ibang bayan, wika at lahi. Universal ito, Brad. At ang paglalarawan dyan, nagtagumpay na sila eh. Yes. At ang tagumpay na yan, may hawak silang palaspas. Brother Marlon? Yes, so makikita po natin mula sa paliwanag ni Brother Marco kanina, na ang palaspas ay ito po yung sa modern days, ito po yung red carpet. Pagka binigyan natin po ng red carpet, ito po ay nagpapatunay na itong dadaan dito o parating ay dadaan sa isang marangal na daraanan. Marangal ito na po. daraanan. So, itong daladalang palaspas, ito yung version nila noon nung red carpet sa mga Sa ngayon. So yun yung kumbaga pagkakatulad. Yes. Pag dumaan ka sa red carpet, bigating ka. Yes. Kaya nga dito sa aklat ng pahayag, sa bahagi ng mga pangitain ni Apostol Juan, pinakikita kung saan patungo, kung saan patungo yung bahagi o kaugnay ng pagdiriwang natin ng araw ng palaspas, patungo sa tagumpay. Yes. Tagumpay ng mga tagasunod ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Tsaka wala ditong nakalagayan, sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Walang nakalagay na coordinating center at tsaka lokal. Walang nakalagay. Walang nakalagay dyan na sila'y nagmula sa malayong silangan. Wala. Okay, so mga kapanalig, yan ang katotohanan. Ang palaspas ay simbolo ng tagumpay. Kaya ang mga Katoliko, may pangitain na tayo eh. Meron na. Ang pangitain Nilarawan natin, na. tayo ay darating sa rurok ng tagumpay pagdating ng panahon. Amen. Pagdating ng Kumbaga, panahon. Brother Marco, yung pagbawagayway natin ng palaspas,
kapag araw ng linggo ng palaspas, no? Bago Domingo pumasok de ang Ramos. mahal na araw, Domingo de Ramos. practice lang to. Kasi ang kasunod, gagawin na natin to sa harap ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Kasi nga manggagaling sa iba't ibang lahi, wika at mga bansa. Okay. Yes. May isa pang lilinawin tayo dahil ang Panginoong Jesucristo Holy Week na. Eh meron na namang isang grupo, ang pangalan ay mga saksi. Yan. Yeah. Mga saksi. Hindi sila naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay ipinako sa manner na katulad ng ating krus, no? Ay, Yung may opo. beam. Okay. Sa kanila, si Jesus pinako diretso lang poste, Tulos. 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 Oo. Oo. Okay, Sige. para maintindihan po ninyo mga kapanalig, baka mayroon dumating sa mga tahanan ninyo, kumatok, no? Ang gana knock on your door, ring out your bell, no? Knock on your window too, at may dalang gumising. At bantayan. Bantayan, ito po, sasagutin natin yan. Frater Louis, totoo ba na hindi cross sa anyong meron ang Katoliko, Iglesia Katolika, ipinako si Jesus? Ito ba'y nasa isang anyo lang ng poste o tulos? Alamin po natin mga kapanalig kung ano ba yung naging basihan nila ng ganitong Paniniwala. claim, no? Paniniwala po. Pinagbasihan po nila yung ganitong paniniwala sa tinatawag nating classical Greek. Alam po natin na sa Griego po na isulat ang New Testament. Pero ang ginagamit po ng mga apostol ay tinatawag pong Koine Greek. Isang Koine. pong uri ng Greek po, no? Na ang kahulugan po nun ay stauros. Nang ibig pong sabihin ay stake o pole o isang tulos. So ibig pong sabihin, pinaniniwalaan po ng mga Grego o mga Romano po na ang isa pong tulos na yon ay maaari pong merong tinatawag na beam. Beam. No? Di ba? May vertical tayo, meron At tayong horizontal. horizontal. And even Meralco, nabanggitin natin, meron niyang poste, pero meron pa yung isang beam. Ganun po ang ibig pong sabihin niya. Para mailarawan lang Para natin mailalaman mabuti. po natin. So ano po ba yung pinagbabatayan natin na talagang ito pong krus na pinagpakuan ng ating Panginoong Jesucristo ay meron pong beam. Ito po ay mababasa natin sa Mateo chapter 27 verse 37. Sinulat nila sa kanyang ulunan ang paratang laban sa kanya, ito'y si Jesus na hari ng mga Hudyo. Isinulat sa ulunan. Pero kung makikita po natin yung larawan ng mga Jehovah's Witness kung paano ipinako sa krus si Kristo, Nakaangat yung kamay ni Jesus. para pong si nakaganon. Para April Boy nakapikti. Rino. Si April Boy Rino. nakaganon. Parang hindi ko kayang tanggapin yun. yan. Parang ganon. So ibig pong sabihin. Sa Jehovah, ganyan. Parang parang ginawang mang-inasal. Ano, Pater? Sabi doon, na sinulat po sa ulunan, hindi po sa itaas ng Kamay. O, di dapat pala, kung nakaganyan, dito nakasulat sa itaas ng kamay. Dapat itaas ng mga kamay niya. Sa itaas ng kamay. Isang ano po yun, no? Isa pong pagpapatunay, basihan po natin. Pangalawa po, ito po, sa 1 chapter 20 verse 25, ito po ang sabi, sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahahawakan ang mga butas ng mga pako sa kaniyang mga kamay. At hanggat hindi ko naisusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon sa kanyang tagiliran. Meron pong sinabi dito, butas ng mga pako sa kanyang kamay. So ibig pong sabihin, nails. Sa English po. Plural. Pag sinabi po natin nails, ito po ay plural. Dalawang pako. No, hindi po dun sa katulad dun sa picture nga ng Jehovah's Witness, isang pako lang sa kamay ni Kristo. Pinagpatong ang kamay. Oo, pinagpatong. Sa So, kanila. isang pako lang yun. Pero sinabi dito, mga pako sa kamay ni Kristo. Ayun, O, maliwanag po na Ayun. So, again, isususugan ko lang doon yung sinasabi natin na ang binanggit doon sa binasa ni Frater Louis ay hindi iisang pako lang ayon doon sa unang description nila, no, na Opo. nakataas at iisa lang dapat ang pako na ginamit. Otherwise, sasabihin ni Tomas. Apostol Tomas na sa pako lang, Oo, hindi pako sa lang. mga pako sa kanyang mga kamay. Yun. po. So yan po mga kapanalig, ang maliwanag na paglilinaw dun po sa aral ng saksi ni Jehovah na si Jesus ay ipinako sa tulos lang at mali ang Iglesia Katolika na may beam yung ating cross, no? Doon po sa dalawang patutuo na binasa ni Frater Louis sa banal na kasulatan. Kaya klaro, ang cross na ginamit kay Jesus, yun pong cross na meron tayong anyo. At hindi totoo
yung aral ng Jehovah Witnesses na ito ay isa lamang poste. Hindi po naging April Regino si Lord. Hindi ko kayang tanggapin. Hindi niya ginawa yun. Hindi niya ginawa. Sa halip ay idinipan niya ang kanyang mga kamay, tanda ng kanyang pagbibigay ng sarili para sa ating lahat. Okay? Now, napansin nyo, ngayon, palaspas, ang gamit na liturgical vestment ng mga pari natin ay pula. At kaya ako nakapula. Bakit? Sapagkat ito pong kulay pula ay sumisimbolo ng pagliligtas sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. No? Binayaran ni Jesus ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya tayo naka-red yung ating liturgical vestment color ngayong linggong ito. At bakit ang Panginoon Jesucristo nakasakay sa donkey? Sapagkat ang donkey po is highly symbolic and it represents the humble arrival of someone in peace. Dala-dala niya ay kapayapaan, no? Sapagkat kung si Jesus ay pumasok sa Jerusalem na nakasakay sa kabayo nung panahon na yon, ang nakasakay sa kabayo ay anyo ng isang mandirigma o isang makapangyarihang hari, no? Nalulupig sa mga kalaban. Pero si Jesus, ang kanyang sinakyan ay isang donkey. Okay, sumisigaw tayo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Alam po ba ninyo, sa Hebrew word, ang tawag po dyan ay Hos-hi-a. Hos-hi-a na. Yan ang banggit. Na nangangahulugan sa translation naman ng Grego, Osana. At sa wikang English ay Hosanna. The original intent of the scripture dun sa Hosanna, dun sa Hosiana, dun sa Osana ay save. Ang sinisigaw ng mga tao that time, ang kanilang intention sa original intent ng scripture ay save. Iligtas sila ng dumarating na Jesus. Iligtas sila ng Jesus na pumapasok sa Jerusalem. Kaya ang plea nila doon, ang plea sa Tagalog ay kanilang panawagan, no? Sinisigaw ay iligtas sila nitong dumarating na ito. At ngayon, dapat din natin yang isigaw. Iligtas mo po kami. ECQ na naman bukas. Kaya nga, Holy Week. Kaya Holy Week, maraming huli. Kaya itong ating pagdiriwang ngayong Domingo de Ramos ay tugmang-tugma sa karanasan natin ngayon sa Pilipinas, sapagkat tayo ngayon papasok na naman after 1 year sa ECQ. Ang ibig sabihin ng ECQ, mas mahigpit, bawal lumabas. Pag sinabing bawal lumabas, huwag kang lalabas. Yan. So, doon sa in relation sa pinaliwanag mo, Brother Marco, no, yung Hosanna, Osana, no? Dito mo makikita ang dalawang uri ng Hudyo. Yung mga Hudyong hindi naniwala na si Kristo ang tagapagligtas. Kaya nga ang Jesus ginawang Mesaya, tagapagligtas. Kaya nga sinisigaw yung Hosanna nung mga Hudyong naniwala sa pagiging Misaya ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. Kaya nga ngayon mag-plead din tayo kay Lord. Huwag tayong matakot, no? Sabi nga ni Bishop Elmer Mangalinaw sa kanyang homily doon sa Katedral ng Nueva Vizcaya, alalahanin nyo, mahal ka ng Diyos na parang ikaw lang. Ibig sabihin nun, ang Diyos tumitingin individual sa atin. Mahal niya tayo bilang ikaw lang, no? Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. 'Di ba nung ang mga apostol ay nasa bangka, binabayo sila ng bagyo, sabi ng Panginoon, wala ba kayong pananampalataya? Magkaroon tayo ng pananampalataya. Iko-quote ko lang si Father Ronnie Santos, ang kura paroko ng Christ the King dyan sa Project 7 Quezon City. Sabi niya, quote and unquote, totoo naman na nakakatakot mamatay, subalit mas nakakatakot na hindi tayo nabubuhay para sa misyon natin. Totoo naman nakakatakot mamatay. Takot na takot pa itong mamatay. Bata pa to eh. Oo, bata. Pero mas nakakatakot na ikaw ay nabubuhay, hindi ka gumagawa ng misyon mo, and your mission is to glorify the Lord. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kaya nga sabi ni Bishop Broderick Pabilio, di ba? Itutuloy natin ang mga gawain. Hindi tayo dapat matakot. Di ba? So, kung tayo susunod sa batas ng gobyerno, sumunod tayo. Pero wag nating lakipan ng takot yung pagsunod na ito. Gawin natin, kahit sa loob ng ating mga tahanan, ang ating misyon
to serve and glorify the Lord. Kapag tanggol sa pananampalatayang Katoliko. Apolohetica. Ave Maria! Gracia plena! Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan, Apolohetica, 14 na taon na po! Ha? Bakit? Kala ko kahapon lang! Diba sabi ko sa'yo, dito ka na tumanda! lang! Okay mga kapanalig, salamat sa Diyos sa 14 na taon na pagsama niyo sa amin, of course, sa pamamatnubay at bendisyon ng ating pamunuan, si Reverend Father Anton City Pascual. Yes. Pagdasal po natin siya para sa talagang Fully fast recovery niya, Yeah. complete healing. Father Anton Pascual, we love you. At syempre, kasama niyo po sa 14 na taon, Brother Marco Evangelista, si Tatang Larry Lamco Malyari, si Brother Marlon Asuelo at si Frater Louis Peñapiel Hermosa. And of course, hindi tayo makakalipad kung wala yung dalawang magagandang lalaking kasama natin. Ang ating production assistant, si Brother John Rick Orense, na may-ari ng MMDA. Ayun. Si Engineer Edgar Bernardo, yung ating matikas na technician. Engineer yan, magandang lalaki, binata yan, mga kapanalig. Ayan. At nawala na si Engineer Marlon natin. Nandiyan pa ba? Nako, mas matikas yan. Engineer Marlon San Diego. Ito, mga apelido ng mga obispo to. Si Bishop Bernardino. Cortez, yes. Si Bishop San Diego. Okay. So mga kapanalig, ang sarap pong pag-usapan nitong Domingo de Ramos at naibigay naman natin yung mga essential dun sa part ng mga tagpo no, yung donkey, yung alaspas, no, at yung mga isinisigaw ng mga tao, Lord save us. Ngayon po, pagpasok nitong Holy Week na po tayo bukas, ano? Tayo po ay Holy Week. Tama. Holy Week. Buong linggo. Nagulat ako kasi parang napatingin ako kay Cardinal Advincula. Congratulations pala sa bagong Arsobispo, Cardinal Advincula ng Archdiocese of Manila, Arcam. From Capiz siya, di ba? Tama ba ako? Capiz sa inyo. At isang magandang balita sa ating mga apologists dahil si Cardinal Advincula is very supportive sa apologetic. Yan ang patron ni Brother Dwayne Cartujano At ni Wendell at saka ni Brother Wendell Talibong. Sister Rosales, si Sister Rosales. Rosales, oo. So, pagdating ni Cardinal Advincula sa Maynila, Brother Dwayne, kami na ang aalagaan. Iwan na kayo dyan sa Capiz ni Brother Wendell. Pag gusto niyo siyang kausapin, dumaan tayo sa amin. Joke lang. Okay. Sa mga kapanalig, masaya tayo. At saka syempre, kudos, no? Sobrang pasasalamat din natin kay Bishop Broderick Pabilio dahil sa kanyang pag-aalaga sa Arcam sa loob ng halos 2 taon ba o 1 taon, no? Almost. More than one. Maraming salamat po sa iyong paglilingkod, Bishop Broderick Pabilio bilang Apostolic Administrator ng Arcam. Mabuhay po kayo. Actually, siya pa rin ngayon ang auxiliary. Oo, hindi pa naman na si yun pa rin. Cardinal eh. Ay, bago ko makalimutan, happy birthday po kay Brother Rupert Mendoza, ang Vice President ng Militia of Immaculata National Center. Kahapon ng umaga ay nagbigay ako, no, nagkaroon kami ng Google Meet sa kanilang formation sa buong Militia of Immaculata. Yung aking ibinigay ay Talk Series number 6. Salamat kay Brother Denmar Santiago at sa napakagandang lalaking si Brother Harold Eugenio na gusto kong maging pari. Nagdadasal ko maging pari itong mga to eh. Okay. So, puntahan na po natin yung ating pinaka-puso ng ating topic this afternoon. Ito po ay tungkol sa Eucharistia. Alam po ninyo, importante na tayo ay nakakapit, no, sa ating pananampalataya sa Eucharistia. Bakit po? Sapagkat ang Eucharistia po ang pinakasamit ng ating pananampalataya, ng ating pagiging Kristiyano Katoliko. Sabi nga po ni Reverend Father Jos Mabalos Hernan Mendoza, ang kurang paroko ng Santa Marta Parish, Kalawaan, Pasig City, let us continue our love in the Eucharist. Kahit po
isarado ang mga simbahan, ang mga parokya. Physically, hindi natin to masasaksihan. Pero, merong paraan. Meron tayong YouTube, Online. meron tayong Facebook, at meron pang ibang paraan, telebisyon. Tayo po ay umantabay lagi. Let us continue our love in the Eucharist. Napakagandang payo yan ni Father Hernan Mendoza. Now, ano naman ang batikos ng mga sekta protestante, Tatang Larry, tungkol sa Eucharistia? Hindi, yun nga po ang sinasabi ng mga isa sa mga anong tawag ito, batikos ng mga sekta protestante. Yun daw pagsasagawa ng sakripisyo, no, ay hindi ayon dun sa nakasulat sa Biblia. Kasi ang ginagawa nga natin halos araw-araw, lagi-lagi, oras-oras. So parang mali ito kung Biblia. Isa yun sa kanilang mga batikos, Brother Marco. Actually, meron tayong isa-cite na reference, no, na bumabanat sa paniniwala natin sa Eucharistia, yung God Questions na nandiyan dyan sa isang website. Ano? Opo. Sabi nila, kung ang paniniwala man ng simbahang Katoliko sa banal na hapunan ay muling paghahandog ni Kristo o muling pagsasagawa ng sakripisyo ni Kristo, parehong hindi sinasang-ayunan ng Biblia ang dalawang paniniwalang ito. Hindi na kailangang maghandog muli si Jesus para sa kasalanan. Hindi na kailangang muli pang magsakripisyo si Jesus para tayo ay maligtas. Yan po yung nakalagay doon sa kanilang website, no? So maliwanag yung paniniwala natin na ang misa ay sakripisyo. Sinasabi nila na ito ay hindi sinasang-ayunan ng Biblia. So gamit po ang mga talata ng Biblia, patuloy itong kinukundina, hindi lamang ng itong website na ito, kundi nagtutulong-tulong ang mga protestante para atakihin ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol sa Eucharistia. Okay, ano ba yung reference nila para sabihing mali ang ating aral, ang ating paniniwala tungkol sa sakripisyo ng misa? Pakibasa, Brother Marlon, ng Hebreo 7:27. Sundan mo, Brother Louie, ng Hebreo chapter 9 verse 12. At susundan ni Tatang ng Hebreo chapter 10 verse 12 to 18. Ikaw muna, Brother Marlon. Sinasabi sa Hebreo 7:27, hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Okay, Hebreo 7:27 yan. Hebreo 9:12, Frater Louie. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Okay, Hebreo 9:12 yung binasa ni Frater Louie. Pakibasa, Tatang Larry, Hebreo chapter 10 verse 12 and 18. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at pagkatapos ay umupo na sa kanan ng Diyos. Sapagkat ipinagpatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Yan, yung Hebreo 10, chapter 10, verse 12 and 18. Babasahin ko po, unang aklat ng Pedro, chapter 3, verse 18. Ito po yung mga gamit na referensya ng mga protestante para atakihin ang Eucharistia nating mga Katoliko. Anong sabi ng 1 Peter 3:18? Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ngayon, bigyan po natin ng emphasis kung ano ba yung ipinupunto ng mga protestante sa paggamit ng mga talatang ito. Isalin po natin sa wikang Ingles, mga kapanalig. Yung Pakinggan Hebreo po ninyo. 10. Hebreo 10, yung 12-18. But when Christ had offered for all time single sacrifice for sin, He sat down at the right hand of God. When sins are forgiven, there is no longer any need to sacrifice for sins. So gamit po ang talatang ito bilang sandata,
nila, inaatake po ng mga tagapagturong protestante ang ating pananampalataya, ang ating simbahan, na nagsasagawa ng maling pamamaraan ng pagsamba sa Diyos. Ayon nga po sa kanilang aral, minsan lamang nagsakripisyo ang Panginoong Yesus na napakinggan naman natin, binasa naman natin, at iyon ay sapat na. Ngunit sa atin, sa Iglesia Katolika, paulit-ulit na ginagawa natin ang sakripisyo ng misa sa pamamagitan ng banal na hapunan. Di ba? Eh, sabi nga Ginagawa nila naman natin yan. pinapatay nyo si Kristo araw-araw, oras-oras. Yun. So, mainam siguro, Frater Louie, in Tagalog, basahin natin yung Catechism of the Catholic Church, number 1366, upang mas maintindihan natin, no? Mga Katoliko at hindi Katoliko, ano ang paliwanag ng simbahan sa official teaching sa kahulugan ng sakripisyo ng misa? Kaya nga ang Eucharistia isang sakripisyo sapagkat pinaiiral, pinagiging presente ang sakripisyo ng krus. Yayamang ito'y alaala niyon at ikinakapit ang bunga. Ang Kristo ating Panginoon at Diyos ay nagandog ng sarili sa Diyos Ama, minsan lamang alang-alang sa lahat, namatay bilang tagapamagitan sa altar ng krus upang isagawa para sa mga tao ang katubusang walang hanggan. Gayunman ang kanyang kamatayan ay di dapat magtagpo sa kanyang pagkapari sa huling hapunan. Nagtapos sa kanyang pagkapari sa huling hapunan noong gabing ipinagkanulo siya. Hinangad niyang iwanan sa iglesia ang esposa niya, ang isang sakripisyo na makikita alinsunod sa kalikasan ng tao, na ito'y magpapatuloy ng madugong sakripisyo na gaganapin niya ng minsan sa krus, na ang alaalay ipagpapatuloy hanggang sa wakas ng panahon. Ang kanyang bisang mapagligtas ay ikakapit sa ikatutubos ng mga kasalanan na ginagawa natin araw-araw. So mga kapanalig, makikita po natin yung linaw ng aral doon sa binasa ni Frater Louie. Ang malaking kaibahan ng pananaw ng mga tagapagturong protestante sa tunay na diwa ng banal na misa na isinasagawa ayon sa opisyal na aral ng Santa Iglesia Katolika. Sa kanilang interpretasyon po, ang Panginoong Hesus daw ay muling isinasakripisyo sa anyo ng kanyang kamatayan sa krus sa Kalbaryo, no? Nalubhang malayo sa katotohanan sa aral ng Simbahang Katolika. Para mas malinawan natin, ituloy pa po natin. Balikan po natin ang CCC paragraph 1367. Okay, Brother liwatin Marlon? natin sa Tagalog. Kaya nga, ang sakripisyo ni Kristo at ang sakripisyo ng Eucharistia ay iisang sakripisyo lamang. Iisa lamang biktima na inihandog ngayon sa pamamagitan ng mga pari ang inihandog sa krus. Ang pagkakaiba lamang ay ang paraan ng paghahandog. Sa sakripisyong makadiyos na ginaganap sa misa, ang mismong Kristo na naghandog ng sarili ng minsanan sa paraang madugo sa altar ng krus ay nananatili pa at inihahandog sa isang paraang hindi madugo. Yun. So mga kapanalig, yung atake ng mga protestante ay malayong-malayo po doon sa official teaching ng Catholic Church. Hindi po pinapatay uli ng mga pare ng Simbahang Katolika si Jesus every time na kami po'y nagdiriwang ng banal na misa. Ngayon, bakit banal na misa ay tinatawag nating sakripisyo? Yan ang ating ipaiintindi para hindi po tayo maligaw at maakit sa mga maling aral. Tandaan nyo, the sacrifice of Christ doon sa krus at yung sacrifice sa altar, the victim is one and the same. One and the same. Pero hindi po in a bloody manner, hindi sa madugong paraan. At ipaiintindi natin yan kung bakit ginamit yung term sakripisyo ng misa. Ave Maria! Gracia plena! Sa huling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan. Napakabilis ng oras. Binabati ko po Brother Romeo Porca dyan po sa Marilao, San Miguel Parish, no? Brother Romeo Porca. Si Brother Alan Villar, Catholic Preachers Group,
1985. Apologist to, matagal ng panahon. At syempre, yung ating idol, Father Jos Mabalos Hernan Mendoza, ay talaga naman pong kasama namin kayo kanina pa. Shout out, kasama ko na mga Cayetanos. Ay, binabati natin si Speaker Alan Peter Cayetano at si Congresswoman Lani Cayetano. Siyempre, yung kanilang brother, poging-pogi, si Mayor Lino Cayetano. Okay. Baka kasama kayo sa birthday ni Pangulong Digo ngayon, Father, ha? Pakibati na lang kami, happy birthday sa ating mahal na Pangulo. Okay. Brother Joby Villanueva, magandang pakikinig, o masayang pakikinig po sa inyong lahat. Okay. Brother Romeo Porca, mabuhay po kayo, ingatan kayo lagi ni Sister Louie. Okay. Ito na. Okay. Bakit sakripisyo po ang pagkakatukoy ng Iglesia Katolika sa misa kung ito'y hindi katulad doon sa sakripisyo ni Jesus sa krus, no? Sabi kasi natin kanina, ito ay hindi bloody manner. Kasi doon sa Kalbaryo, sa krus, Yun yung madugo. yun ang madugo. Okay. Meron tayo laging sagot kasi meron tayong official teaching eh. Yes. Di ba? Para paintindihan ninyo, yung mga protestanteng umaatake sa amin, bumili rin kayo ng catechism. Basahin nyo muna bago kayo umatake. Basahin natin in Tagalog. Catechism of the Catholic Church, number 1365. Bakit sakripisyo ng misa ang tawag? Dahil sa pagiging alaala ng Paskwa ni Kristo, ang Eucharistia ay sakripisyo din. Ang karakter sakripisyal ng Eucharistia ay nakikita sa mga salita ng pagtatag. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. At ito ang kalis ng bagong kasunduan sa aking dugo na ibubuhos ng dahil sa inyo. Sa Eucharistia, ibinibigay ni Kristo ang mismong katawan niya na inihandog sa krus ng dahil sa atin, at ang dugong mismo dumanak alang-alang sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So dito po, kung atin lang ipapaliwanag, ang katawan ni Kristo during the Mass, no, ang Eucharistia, it embodies, o ito po ang naglalaman mismo nung katawan niya na kanyang inihandog para sa atin sa pagtubos ng ating mga kasalanan. Amen. Kaya nga po mga kapanalig, sacrifice o sakripisyo ang tawag natin sa misa, hindi dahil inuulit natin yung madugong paraan ng kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Ay, Yung taon-taon bloody manner. taon-taon Hindi po. pinapatay natin. Sabi nila eh. Hindi po. So, ang mismong katawan ng ating Panginoon sa anyo ng tinapay ay mismong katawan ng ating Panginoong Jesucristo na ipinako sa krus, kaya nga parehas po iyon. At ang dugo o sa anyo ng alak na ating pong iniinom, di ba, ay mismong dugo ng ating Panginoon na mabubuhos para sa lahat sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng marami. Amen. So, maliwanag po, bakit sakripisyo? Kasi po, sabi nga nung Catechism number 1367, yung victim is one and same. So, yun pong ginagawa na pagbibigay ng kanyang katawan sa anyong tinapay at yung ginawa niyang pagbibigay ng physical niya, literal dun sa cross, same victim yan eh. Kaya, ang tawag po dyan ay sakripisyo. Kasi, yung Jesus na nasa cross, at yung Jesus, no, na naroon sa tinapay, iisang Jesus yan. At ang ginawang iyan, ang tawag dyan ay sakripisyo. Now, ito pa isang tanong nila. Bakit pa ulit-ulit na isinasagawa yung sakripisyo ng misa, no? Samantalang si Jesus, sabi nga ng mga protestante, sa ginagamit nilang reference, minsan lang nagsakripisyo at iyon ay sapat na ayon sa nasusulat. Mga kapanalig, muli ay binibigyan diin natin na ang sakripisyo ng misa ay hindi po sa paraan na madugong pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo sa krus, kundi isang unbloody manner alinsunod sa kanyang itinatag na Eucharistia. Magkaiba ito sa paraan o manner o ang tinutukoy sa mga referensya ng protestante, katulad ng ginagamit po nila, yung Hebrew 7:27, Hebrew 9:12, 10:12, 18, at unang Pedro 10:18, ay paraan ng pagpapako sa krus. Totoo na ito'y minsan lamang po ginawa ng Panginoong Hesukristo
at hindi na muling maaari niyang gawin. So, ibig sabihin, hindi natin taon-taon pinapatay, pinapako Yes. Jesus sa krus. Samantalang ang selebrasyon ng Eucharistia ay maaaring gawing hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kahit araw-araw, kahit oras-oras. Oo. At may batayan dyan ang simbahang Katolika. So, ibig sabihin, yung pagpatay na literal, no, yung physical, Minsan lang yun. minsan lang, lang. opo. So, ibig sabihin, yung anyo, yung manner, wag mong gamitin doon sa ibang ibang anyo. Huwag mong gawing taunan. Pwede mong gawin yan araw-araw. Saan natin pwedeng gamiting referensya yung sinasabi mong pwede pala yan araw-araw, gabi-gabi. Oh, Basahin kasi may po misa sa natin. gabi. Meron po, nasa Biblia, unang Korinto 11:23 hanggang 26, pakinggan niyong mabuti. Ha? Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Si Apostol Pablo ang nagsasalita. Noong gabi siya ipinagkanulo ang Panginoong Hesus, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-pirasyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Until naman He pala, comes, di ba? So, Opo. ang kamatayan ng Panginoon, mga minamahal na kapanalig, mga kaibayo naming protestante, Oo. ay isang sakripisyo. Hindi po ninyo ito maaaring tutulan. Ang kamatayan ng Panginoon ay isang sakripisyo. Ang sakripisyong ito ay ating ipinapahayag tuwing ginaganap ang Eucharistia o ang banal na misa. Ito'y dapat gawin, anong sabi niya? Hanggang sa kanyang muling pagparito o pagdating. Hanggang sa kanyang pagdating. Kaya ang liwanag ng sinabi ni Apostol Pablo, Oo. gawin nyo ito sa pag-alala sa akin. At itong pag-alalang ito hanggang sa kanyang pagdating. At saka mapapansin mo yung termino, no? Tuwing kakanin, tuwing iinumin, every time you eat this bread. Oo. Sabihin ng tuwing, paulit-ulit-ulit. Yeah. At meron tayong mga ginaganap na pagsunod. Every time na tayo po ay mayroong pagdalo sa banal na misa. Ano po itong apat na ito na ating sinusunod? Every time we attended the Holy Mass, the Holy Eucharist, Frater Louis. Una po, tumatanggap sa aral na ibinigay ng Panginoon. Ayun ang sabi ni Pablo. Opo, yun po. Tanggapin Ito ang ninyo. aral na tinanggap ko sa Panginoon. Pangalawa po, sumusunod sa utos ng Panginoong Yesukristo. Ano yun? Gawin ninyo ito, utos po yun. Yan. Hindi ba ano yun? Hindi ba parang pakiusap? Kaya nga sabi, Monday, Thursday, di ba? Mandari, utos yun eh. Utos. Di ba? Kaya sundin mo. No? Pangatlo po, ginugunita ang Panginoon, alalahanin natin ang Panginoon. Pang-apat po, nagpapahayag ng kanyang kamatayan. Yun. So maliwanag po yung Sakripisyo, apat no? na yan. Tingnan po natin ang Catechism of the Catholic Church sa kanyang Tagalog version 1341. 1341 Catechism. Sa utos ni Jesus na ulitin ang kanyang mga gawa at salita hanggang sa kanyang pagdating. Hinihingi hindi lamang alalahanin si Jesus at ang kanyang ginawa. Hinihingi ang pagdiriwang na liturhiko sa mga apostol at ng kanilang mga kahalili ng alaala ni Kristo ng kanyang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay at pamamagitan sa Ama. So tatandaan po natin, dito po natin maihambing, no? Again, i-remind natin yung ating mga kaibayo na medyo transliteration yung ginawa ninyo, very literal. Pero kung literal na pag-uusapan, ito po yung sagot mismo ni Kristo. Nag-utos siya pag-alaala sa kanyang kamatayan at sa kanyang sakripisyo at gawin ninyo ito. Imperative yan. Pag sinabi ba niyang gawin ninyo ito, is that a request?
No, it's No. not. Command. It is a command. Pag-uutos yun. Pag-uutos. it is Mandato. 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 Malinaw po. Ay, oo. Kaya nga po, dapat maintindihan po natin na mga unang Kristiyano, ang pagdiriwang ng Eucharistia ay ginagawa pa ulit-ulit. Bilang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Jesucristo, na sabi nga natin, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya nga ang mga unang Kristiyano, araw-araw po nagsasagawa ng breaking of the bread, The breaking no? of Sa the bread. Gawa chapter 2 verse 46. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Yun. So maliwanag po mga kapanalig, kaya ho pala araw-araw ang sakripisyo ng misa sa loob ng Iglesia Katolika sapagkat sumusunod tayo sa nais na utos ni Jesus. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanong, kailan mo gustong maalala ang Panginoon? Once a year? Yung tinatawag na... May nabasa ko, mali yan. Ano? Isang beses sa loob ng isang taon, Ano tawag? sila'y nagbabanal na hapunan. Sa... Anong oras? Umaga. yun lang. Okay, sa mga kapanalig, dahil kakapusin talaga tayo ng oras, ang sarap ng topic na ito. Pero tandaan niyo po, next Sunday, bibigay natin ano ang ibig sabihin ng misa at Eucharistia. Yan. At mababasa ba natin sa Biblia ang salitang Eucharistia? Totoo ba na ang laman, katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo ay talagang tinatanggap natin in form of bread and wine? So marami pang mga tanong. Kaya lang wala ng oras. So yan o ay itatakil natin next Sunday ng ating programa Maawang Diyos. Kaya bukas, mag-ingat po kayo, wag po kayong mabahala, wag po kayong mataranta, wag po kayong mag-panic buying. Nangako naman po ang mga may negosyong groserya at palengke na bukas naman sila, pinahihintulutan naman niya ng gobyerno. Ang kailangan gawin natin, magtiwala sa Panginoon at magdasal. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Kung nais nyong matuto, huli po kayo ng pagtatangkol sa pananampalataya. Sa Shopee, hanapin niyo po para tayo ay matuto't lumago. Kasama po ang ating mga magigiting na co-pilot, ang ating PA John Rick Orense, ang ating technician engineer Edgar Bernardo at engineer Marlon San Diego. Ako po si Brother Marco si Evangelista. Ito po si Brother Marlon Azuelo. Ito po si Brother Louie Hermosa. At sa pangalan po ni Brother Jun Santos, maraming salamat po. Keep safe mga kapanalig. Ito naman po si Tatang Larry Lamco Malyari. Kaming lahat ay laging nagsasabing, sumainyo ang katotohanan! Susunod na ang Yesu Bible Hour ni Brother Noel Villanueva. Ave Maria. Gracia plena.